Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, itanim natin sa ating mga puso ang pag-asang hatid ng pahayag ng Diyos. Kaya naman upang maging marapat tayong gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa dakila mo aking
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagpapahayag ni Ezra mula sa aklat ng kautusan sa harap ng mga tao. Nang buksan niya ang aklat, tumayo ang lahat, nagtanda ng paggalang at pagpupuri sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinalayan niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahataang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning binigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay malugod, Panginoong kotkanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na ang lahat ay may kanya-kanyang tungkulin sa paglilingkod sa iisang Panginoon bilang bahagi ng kanyang katawan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binigyan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isa lang bahagi lamang. Kaya kayong lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa bahagi dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula pa at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa simula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 3 linggo sa karaniwang panahon. At katulad po ng nabanggit sa atin pong pasimula ng banal na misa, ngayon daw pong linggo ay itinalaga bilang pambansang linggo ng Biblia o National Bible Sunday. At sa tuwing sumasapit po ang linggong ito, ipinaalala po sa atin ng ating simbahan na ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. At bakit nga po ba kinakailangan na bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, tayo po ay nagbubuklat, nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig sa kanyang mga mabuting balita. Alam niyo po mga kapatid, ang kasagutan po dyan ay matatagpuan po natin sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito.
Ang atin pong ebanghelyo ay hango po sa ebanghelyo ni San Lucas. At dito po sinasabi na yung ebanghelyo sa araw na ito ay pasimula ng ebanghelyo ni San Lucas. Kaya nga po makikita natin doon sa simula ng ebanghelyong ito, inilagay ni San Lucas kung para kanino niya isinulat ang ebanghelyong ito. Ang sabi dito sa pasimula ng kanyang sulat o ng kanyang mabuting balita, kagalang-galang na Teofilo. Sino po ba si Teofilo? Sinasabi daw po na marahil itong si Teofilo ay isa daw pong tao na may mataas na katungkulan. Sinasabi din po, according sa ibang mga theory, ito daw pong si Teofilo ay isang tao na makapangyarihan. Kaya daw po siya isinulat o isinama ni San Lucas sa kanyang ebanghelyo. Pero sa katunayan po mga kapatid, sinasabi po ng ilan sa mga nag-aral at nagpakadalubhasa sa Biblia, wala naman daw po talagang pinagkakilanlan itong si Teofilo. Ngunit kung titingnan daw po natin yung ibig sabihin ng yung kahulugan ng pangalang Teofilo, dito daw po natin mauunawaan marahil yung purpose ng pagsusulat ni San Lucas ng ebanghelyong ito. Alam niyo po mga kapatid, yung pangalang Teofilo ay hango po sa dalawang salitang Griego. Ano po yung mga salitang iyo? Theo at Philo. Yung pong salitang Theo sa wikang Griego ay nangangahulugang God o Diyos. Samantalang yung salitang Philo ay nangangahulugan naman po na love o pag-ibig. Kaya kung pagdudugtungin po natin yung dalawang salitang ito, makikita po natin na ang pangalang Teofilo ay nangangahulugan na taong minahal ng Diyos. O isang taong minamahal ng Diyos. At kung ikaw ay minamahal ng Diyos, ibig sabihin po, ikaw din ay isang tao na itinuturing ng Diyos bilang kanyang kaibigan. At dahil ikaw ay kaibigan ng Diyos, marapat lamang na tayo ay magkaroon ng malalim na pagkakakilanlan sa ating Panginoon. At yan po yung purpose ng pagsusulat ni San Lucas ng ebanghelyong ito. Sapagkat gusto po niyang ipakilala sa mga sumasampalataya kay Kristo ang tunay na katauhan ng ating Panginoon. Gusto po niyang ipakita sa kanyang mabuting balita kung paanong si Jesus sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya ay naghatid ng kaligtasan sa ating lahat, nagparanas, nagparamdam ng pag-ibig ng Diyos. At mga kapatid, dyan natin unang makikita ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Sapagkat kapag binubuksan po natin ang ating mga Biblia at ito ay ating binabasa at pinagninilayan, mas nakikilala po natin ang ating Diyos. Mula pa po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita natin dito kung paanong ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng sangkatauhan. Kung paanong tayo mula sa simula hanggang sa katapusan ng panahon ay patuloy na pinag-aadya ng Diyos. Kaya napakahalaga po na buksan natin at basahin natin yung ating mga Biblia. Sapagkat ito'y nagpapahayag, ito'y nagtuturo ng mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon. At kung tinuturing natin si Jesus bilang ating tunay na kaibigan, bilang ating tunay na Panginoon, marapat lamang po na naglalaan tayo ng oras na magbasa ng ating mga Biblia. Sapagkat dito natin lubos na makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa po, ito pong ebanghelyo sa araw na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung una nga po, ipinakita na ang ebanghelyong ito ay sinimulan ni San Lucas mula sa pagsusulat kay Teofilo. Yung ikalawang bahagi naman po ay isinasalaysay niya kung paanong sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. At kaya nga po binanggit dito yung aklat ni Propeta Isaías.
Ano po bang nilalaman ng aklat ni Propeta Isaías? Ito po'y nagsasalaysay tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ito po'y nagsasalaysay tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. At dito din po ipinapakita o isinulat ni Propeta Isaías ang mga palatandaan ng pagdating ng pangakong tagapagligtas ng Diyos. Kaya nga po nung si Jesus pumasok sa sinagoga at binasa ang aklat ni Propeta Isaías, dito po niya ipinahayag sa lahat ng tao na nagkaroon na ng katuparan ang pangako ng Diyos. Dito niya ipinakita sa lahat na ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang pangako sa sangkatauhan, na ang Diyos ay parating kumikilos, na ang Diyos ay parating gumagabay, ang Diyos ay parating tumutulong sa sangkatauhan. At marahil mga kapatid, sa araw na ito, dyan po natin makikita yung ikalawang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Sapagkat ito po'y nagpapatunay sa atin na ang Diyos ay laging gumagabay sa atin, na ang Diyos ay laging kumakalinga sa atin, at ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang pangako sa ating lahat. Na kung paanong ipinangako sa atin ni Jesus na tayo ay hahatiran niya ng kaligtasan sa kaharian ng kanyang Ama, itong lahat ay magkakaroon ng katuparan kung tayo ay patuloy na mananalig at sasampalataya sa ating Panginoon. At marahil mga kapatid, sa araw na ito, yan po yung maging hamon para sa ating lahat. Na magkaroon po tayo ng oras, magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa ng atin pong mga Biblia. Sapagkat yung Biblia po na yan, yung banal po na aklat na yan, ang magpapakilala, ang magpapakita sa atin ng tunay at mga katotohanan tungkol sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Lalo na po kapag tayo ay nakakaramdam ng kadiliman sa ating buhay, kapag tayo'y pinanghihinaan ng kalooban, kapag tayo'y sinusubok sa ating pananampalataya, wag po yung Facebook ninyo, yung inyong buksan para maghanap ng mga inspirational quotes. Ang buksan po ninyo, yun pong inyong mga Biblia. Kasi po yung salita ng Diyos, nagdudulot po yan ng pag-asa. Yung salita ng Diyos, nagpapalalim at nagpapatatag ng pananampalataya. Yung salita ng Diyos, nagpapanauli, nagpaparanas at nagpaparamdam sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, muli sa araw na ito, yan ang maging hamon sa atin. Maglaan tayo ng oras, maglaan tayo ng panahon na basahin ang salita ng Diyos. At nawa sa pamamagitan nito, tunay po nating makilala ang Diyos na ating pinananaligan, ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Amen. Ngayon po'y ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Maria Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit dahil sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon ang nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta.
Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng salita ng Diyos, buong pagtitiwala nating hilingin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy na huwag hikayatin ng simbahan ang mga manlalakbay ng pag-asa na makinig at isabuhay ang salita ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isulong nawa ng mga namumuno at naghahangad mamuno sa pamahalaan ang pamamahalang iniangat ang mga dukha at salat. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ugaliin nawa nating maging misyonero ng pananampalataya na na maging magbasa ng salita ng Diyos upang ating maibahagi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkamit nawa ng kagalingan ang mga may sakit at kagaanan ang mga nabibigatan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sikatan nawa ng walang hanggang liwanag ang mga tapat na yumao. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, atin pong itaas sa Diyos ang iba pa nating mga panalangin at kahilingan. Ama naming maawain, pinupuri ka namin sa nag-uumapaw mong pagmamahal. Buhayin mo ang aming pag-asa habang kami naglalakbay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ang lupa ng pagkakian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo tigit ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw na aming inaalala at ipinagdarasal sa banal na pagdiriwang na ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Pablo, ni San Ildefonso ng Toledo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Ipasalamat pansama sa iyang awit.